Janine at Jericho Rosales, pinipilit ang minin ang relasyon. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Nakakaloka rin ng iba't ibang mga funny na tila sobrang kinikilig kina Janine at Jericho. Panay nga ang kulit nila kung kailan daw aamin ang dalawa ang tungkol sa kanilang relasyon. Madalas kasing makitang sobrang sweet ang dalawa kapag nasa out of town shows ng ABS-CBN Studios para mag-promote ng sarili nilang Lavender Fields. Pati mga kulitan ni Janine at Jericho ay talaga namang sobrang kinilig ang kanilang mga funny. Pero syempre, ang sinasabi nga nila ay naniligaw pa lang si Jericho kay Janine at wala naman talagang inaamin ang dalawang. Nilalabat nila ito the next level ang closeness nila. Pero syempre, ang sinasabi nga nila nanliligaw. Pero kahit nga pala sinasabi o inaamin ng dalawa na may something nga sa kanilang dalawa, ay marami ang naniniwalang ayaw pa lang talaga nilang umamin. Pero hindi basta nanliligaw pa lang si Jericho sa dalaga. Pero baka naman talagang wala pa nga silang relasyon at hindi naman nila minamadali ang tungkol sa mga bagay na iyon. Anyway, sabi naman ng iba, kung sakaling wala pang relasyon talaga si Janine at Jericho, ay naniniwala na naman sila na nandoon pa din ang papunta ang closeness ng dalawa. Actually, kahit naman ang mga malalapit sa kanila ay nasasabing bagay na bagay sila sa isa't isa. Saka ang maganda ay very open si Jericho sa pagmamahal niya kay Janine. At sa kabilang banda, Piolo, nagsalita na sinasaling party list sa huling media conference ng Ultimate Heartthrob at batikang aktor na si Piolo Pascual para sa kapanapanabik na pagtatapos na kanyang socio-political action drama teleserye na Pamilya Sagrado sa ABS-CBN ngayong linggo. Hindi na iwasang mapunta ang usapan sa politika, kasama na rito ang kanyang pagganap bilang isang public servant sa top-rated primetime series kung saan umabot pa ang kanyang karakter na Rafael Sagrado sa pagiging presidente sa masalimuot na kwento. Pati na rin ang naglalakiang billboard ni Piolo sa kahabaan ng EDSA. Iba ang pangunahing lansangan ng may mga mensahe para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Kaikibat ang party list na pag-usapan din. Masaya sabi ni Piolo, I'm in partnership with a party list that I also supported last election. Mayroon kaming mga proyekto na ginagawa magkasama. They help my foundation and we visit different places to do outreach. Ang tinutukoy pala ni Piolo ay ang kanyang personal na charity organization, ang Hebreo Foundation, na matagal nang sumusuporta sa mga scholar at may mga programa pang mahirap na isinasagawa sa buong bansa. At ang party list na kanyang sinusuportahan naman ay ang Provinciano Party List or APPL na 6 na taon nang isinusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa mga lalayong lalawigan, kadalasang hindi naaabot ng mga serbisyo, oportunidad at ayuda mula sa gobyerno. Dagdag pa ni Piolo, naniniwala siyang tama ang kanyang desisyon na i-endorse ang isang kandidato o grupo tulad ng APPL na ang tunay na nagtatrabaho ng tapat para sa kapakanan ng mga Pilipino. So yeah, at the end of the day, you give hope in your own way, but you also give a chance to people who are running and really want to serve by helping them out. Saksi si Piolo sa kamakailang malalaking outreach ng APPL para sa mga nasalanta ng Baguio City. Pinangunahan mismo ito ng batang first nominee ng party list na si Kong Alfred Apit de los Santos ang pamamahagi ng tulong sa humigit kumulang 2,800 pamilya at 3,000 individual na apektado sa buong Albay, kabilang na ang Legazpi City at Camarines Sur. Sa panguling pananalita ni Piolo ukol sa mga political endorsement aniya, epektibong serbisyo ang harap niya sa mga nais humingi ng kanyang suporta tulad ng APPL. Dagdag pa ng aktor, lagi siyang handang makipagtulungan sa mga taong may malasakit sa mga Pilipino dahil ang pag-unlad ng mga buhay ng taong bayan ang siya ring nais niyang makamtan. I endorse those who believe in me and I believe will really help many Filipinos in need. Ang pagwawakas ng Pamilya Sagrado ay mapapanood ngayong Biyernes, November 15 sa ABS-CBN. At sa kabilang banda, Dimples laging takot pag birthday. Kahapon ay pinagdiwang ni Dimples Romana ang kanyang ika-40th birthday. Likas na sa aktis ng pagtulong sa kapwa, kaya sa mga nakalipas na taon ay talagang nagbabahagi sa mga nangangailangan. Ginawa umano ito ni Dimples tuwing sasapit ang karawan bilang pasasalamat para sa lahat na biyayang kanyang natatanggap. When you want to say thank you to the Lord for all the blessings, wala naman akong naibibigay sa kanya. So the main focus is to make sure that the 40-year-old onwards would be all about giving back the blessings that we have been showered with. If there's anything I'm very good at, a part of what I do as a giving professional, that is giving love to people who I feel will be inspired. Nakangiting pahayag pa ni Dimples Romana.
Hindi raw makakalimutan ng aktres ang unang pumanaw sa edad na 40 gulang lamang. Nakaramdaman ng takot si Dimples sa maaaring mangyari sa mga susunod na taon dahil sa anumang mamatay noon. Noong nalaman ko na mag-40 na ako, I always look back to the moment that my papa passed away right before his 41st birthday. I fear this moment. Isa ito sa mga kinakatakutan kong panahon kasi I was 16 when my papa passed away and he hardly experienced 40s. A lot of things can challenge us. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang challenge ng inner battle. So many things that challenges in our minds, in our hearts. Makahulog ang kwento pa niya. Nagbago na umano ang motto sa buhay ni Dimples dahil sa kanyang edad. I realized na God is good, life is short. I am feeling grateful I'm alive. Wala ako sakit, walang sakit ang pamilya ko. And that alone is the biggest blessings I ever asked for in this lifetime. At this point, ang motto ko na ay every time now is just a bonus of the life that I've been living. 40 feels alright, very good. Pagtatapos pa ng actress, GC ay may pasabog paghahandang mabuti si JC De Vera, ang kanyang bagong karakter para sa Starring Nobody na pinagbibidahan ni Gerald Anderson. Mayroong mga pelikulang inaral ang aktor bago gawin ang naturang proyekto. Meron akong couple of movies pa ulit-ulit kong pinapanood. May nuances akong nit-aralin. Saka ang movement, I can say yes but it will be surprising. Iba't iba to. Bahagi pa ni JC. Kapag walang trabaho ay talagang totok ang aktor sa kanyang pamilya. Dalawang babae ang anak ni JC at sa non-showbiz girlfriend na si Rica Cruz. Mula nang magkaroon ng sariling pamilya ay malaki na ang pinagbago sa pananaw ng aktor sa buhay. I matured because of them at nadala ko ngayon sa trabaho yung mga roles na tinanggap ko. Something malalim, something may challenge. Kasi I think kaya na nag-iisip ako. Not like before, feeling ko kailangan kong magkaroon ng love team. Ngayon doon na tayo sa pagiging character actor. Paliwanag pa niya. At sa kabilang balita naman, Gerald promoted bilang auxiliary captain ng PCG. Julia proud na proud. Patuloy na naging inspirasyon sa marami ang kapamilya aktor na si Gerald Anderson. Matapos ang risky operation sa nakaraang pananalasan ng bagyo, siya naman ngayon ay na-promote bilang auxiliary captain ng Philippine Coast Guard. Sa Instagram stories, makikita ang ilang moments sa oath-taking ceremony na naganap sa BRP. Teresa Magbanwa, ilan lamang sa dumalo sa espesyal na okasyon upang magpakita ng suporta sa aktor ay ang kanyang girlfriend na actress na si Julia Barito. Proud pa nga itong ibinandera ni Julia sa social media at ang caption pa niya, "Congratulations Captain Gerald, so proud." Magugunitang naging aktibo si Gerald sa pagtulong sa maraming kababayan bilang parte ng kanyang responsibilidad sa PCG. Ilan lamang sa mga sinalihan niyang reservists ay ang rescue operation sa kasagsagan ng Typhoon Ondoy noong 2009, ang pagtulong niya sa Aita Zambales recovery operations sa mga pamilya sa Marawi, pagdonate ng medical supplies at tents noong COVID-19 pandemic, at ang recent lamang ay noong Agosto na kung saan ay lumusong pa siya sa matinding baha upang tumulong sa pagsasagip sa mga naging biktima ng bagyong Karina sa Quezon City. Dahil sa ipinakita niyang kabayanihan, kamakailan lang ay binigyan ng Search and Rescue Medal. Samantala si Gerald ay nakataktang magbalik sa telebisyon at bibida sa ABS-CBN series na Nobody.